Sa kanyang pahayag na pinamagatang cancel my pension, nilinaw ni General Romeo Poquez na ang military pension ay isang karapatang pinaghirapan, Tama. hindi pribilehiyo na maaaring bawiin ng administrasyon. Tingin na daw. Mga magsasaka dito, 5 piso ang kilo ng palay. Yun. Grabe ho, ano? Ikaw ba naman magpapalay o ikaw magsasaka, sabihin natin. Mamumuhunan ka. Yung binhi mo hindi sasapat doon sa binebenta at binibili ng gobyerno. Sobra, 'di ba? Sinakripisyo yung hanap buhay ng mga magsasaka para lang sa kanilang mga kayabangan. Aling Claire Marites ay isang malinaw na halimbawa ng attack dog Yun. o troll ni Marcos na may katawagan na Undersecretary or USEC. Yes. Good morning mga kasama. Andito naman si Good nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ang updated sa ating mga video. AFP umalma sa martial law. Ano ito? Pagpapatahimik sa kanila ni Bungit-ngit. Naku. Magandang balita ito ngayon. At Manong Chabit, may isiniwalat. May pusa. May sa pusa ang buhay. Naku po, ito na. Ano kaya yon? At flood control mesh, ship focus from BP Sara Confidential Fund. Naku, ito na. Divert na. Ito na yung sinasabi natin. Diba sabi ko nga sa inyo, unti-unti na nawawala ang usapin dito kay Balulong at mapupunta sa Duterte Block. Nangyayari na. BP Sara aprobado sa Mindanao, Pulse Asia. Wow. Kung ganyan ang mga balita mapapakinggan nyo, masarap sa tenga. At meron ho mga mastermind ng pandaragbong sa gobyerno. Kilala nyo kung sino. Mamaya sasabihin dito yan. At meron ho mga umaalma sa norte, naaasar ho sila. Bakit? Mantakin nyo, nagbebenta sila ng bigas itong gobyerno ni Bungit-ngit ng 20 pesos per kilo. Samantala ho, yung mga magsasaka ay nagagalit. Bakit? Yung palay nila ay binibili ng 8 pesos. 8 pesos, merong 10 pesos, hirap na ho daw sila. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga slide na yun. At bago yan, naku po, alam nyo ba yung kwento dito sa mga nagpapanggap na vlogger ng Duterte? Ano yung meron doon? Kita nyo naman, nagbabaligtaran. Bakit kaya mga kabeklutan ng mga bumabaligtad? No? Ilang beklot na bumaligtad. Sa bagay, baka yun talaga yung nila. Yun talaga yung ganap nila. Kunyari, papasok sa magbablog dito at pagtatanggol ang Duterte, pero ang target pala kukuha lang ng impormasyon. Diba? Kukuha lang ng kita nyo to, 6 na lang kilo ng palay. Grabe, Diyos mio marimar. Marami pa yan. Umaalma ho sila dahil hirap sila magsaka. Ikaw kaya magsaka. Tapos bilihin ng 10 piso. Ang pinakamalaki 10 piso. Sino hindi matutuwa? Matutuwa ka ba? Yan ang mga bagay-bagay na mababalita ngayon. Pero ito muna tayo sa AFP. Umalma. Bakit umalma? Ipasok natin. Sa planong pagtanggal ng pensyon ng mga retired generals at AFP sa mga nagbibigay lamang ng kanilang pahayag at saloobin sa katiwalian at korupsyon sa Marcos administration. Tila ba isa itong pagpapatahimik sa ating mga kasundaluhan at tila matatawag na isang silent martial law matapos ang babala ng Armed Forces of the Philippines na maaaring tanggalan ng pensyon ang mga retiradong opisyal ng militar
na umano'y nagpapakalat ng fake news o nag-uudyok ng sedisyon sa social media, naglabas ng matapang na pahayag si retired General Orlando De Leon sa isang maikli ngunit matalim na komento. Binara ni De Leon ang babala ng AFP. Aniya, 1 million house a year. Yan ang fake news. Sino ang pwedeng tanggalin for spreading this? Bagamat hindi direktang binanggit ni General De Leon kung sino ang kanyang pinatatamaan, malinaw na tinutukoy nito ang hindi natupad na engranding pangako ni Marcos Jr. na 1 million na pabahay bawat taon. Samantala'y mariing Yun ang hinahanap ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Ang lakas nyo, magpangako kayo ng pangako. Una, kaya naman kasi nakipag-tandem yan si BP Sara. Nangako yan si Bungitngit na yung gold na makukuha ay tutulong at ibabayad sa utang sa Pilipinas. Wala. Nangako na continuity. Wala. Nangako na pabahay. Wala. Kita nyo nga, sipin nyo. Maski ngayon ang Norte. Sariling bayan na nila. Agrabyado na. At meron hong bali-balita. Naku, talagang ibang klase pala ngayon. Hindi pa tayo sure dito pero bali-balita ito. Na Kuya Goods? Na ito hong si Super Ate daw, lumalabas na raw ho ang totoong kulay. Hindi ko pa siguro Yun lang yung mga bali-balita. Kaya aabangan natin kung ano yung buong detalye dyan. Tuloy. Si retired General Romeo Poguis sa babala ng Armed Forces of the Philippines na maaaring tanggalan ng pensyon ang mga retiradong opisyal na umano'y nagpapakalat ng fake news o nag-uudyok ng sedisyon sa social media. Sa kanyang pahayag na pinamagatang Cancel My Pension, nilinaw ni General Romeo Poguis na ang military pension ay isang karapatang pinaghirapan. Tama. Hindi pribilehiyo na maaaring bawiin ng administrasyon. Tinawag niya na isang grave distortion of both law and justice ang akbang ng AFP na banggitin sa publiko na maaaring umanong kansilahin ang kanyang pensyon bilang retiradong 2-star general. Ayon sa kanyang post, Cancel My Pension, a military pension is an earned and vested right, not a privilege that can be withdrawn at will. Under the law, it may only be cancelled or suspended upon final conviction of a crime involving moral turpitude and disloyalty, not on mere allegations or administrative whims. The AFP's public disclosure that my pension as a retired 2-star general may be cancelled for alleged sedition and fake news is a grave distortion of both law and justice. This Alam nyo move... kasi yung pensyon na yan, pinaghirapan yan Tapos lang dito sa nasasabing mga bagay-bagay patungkol sa politika na merong pinapanigan, alam nyo naman, pati ba naman itong retired general, alam mong boses, nasa freedom of expression naman freedom of speech, bakit hindi? Bakit kailangan tanggalan ng pensyon? Yun yung yung panukala nila. Nagagawa sila ng rules na iimbestigahan nila yung mga retired na parang naghihikayat ng sedition. Wow! Paghihikayat ho ba yung magsasalita ka lang na masakit ang saloobin mo patungkol sa nakawan? Panghihikayat ba yun? Wala namang ganun, boss. Diba? Hindi panghihikayat yun. Yun yung nararamdaman ng isang tao na normal na tao Kasi kung hindi ka normal, talagang pagnanakaw ang iisipin mo totoo yan, di ba? Bakit niyo tatanggalan ng pensyon? Kawawa naman. Kawawa naman. Pinaghirapan nila, nakipagbakbakan sila doon sa mountain. Nakasurvive sila. Nag-command sila. Nag-servisyo sila. Tapos sa politika lang magtatapos ang kanilang pensyon. Kayo, anong gusto niyo mangyari? Lagi kayo nakaupo niya pagkatapos kayo at mag-retire din kayo, meron na kayong pwesto sa gobyerno, ganun ba yun? Wow. Kwento niya sa unggoy. is actually not a threat to me personally. It is a warning to those still in active service
as more and more soldiers express concern and sympathy for the growing public protest against massive corruption in government. Tama. Let it be clear, loyalty to the nation does not end at retirement. And truth-telling is not sedition. Ang pagsasabi ng totoo, ay hindi naman sedition yun. Wala namang paghihikayat yun. Kaya nga sabi, saloobin eh. Kahit ikaw nanonood sa akin, di ba? Ano saloobin mo sa nangyayaring korupsyon ngayon? First time ever yan ha. Sa gobyerno lang nito. Hindi pala. Sa tatay daw, sabi ni Aling Ledesma. Kita nyo na. Manong Chabit, ano kaya yung kwento ni Manong Chabit dito? Gusto natin malaman eh. Kasi interview dito, interview doon. Yan yung mga nangyayari ngayon eh. Maraming ngayon, appearance si Senador Chabit patungkol sa issue ng flood control. Ano kaya ang malalaman natin dito ngayon? Manong, pasok mo. Nagkaroon kayo ng falling out. Kinausap ko muna lahat sila eh. Pamilya niya, kaibigan niya, malapit sa kanya. Walang nakinig. Hanggang pinaharang ko, doon ako nag-decide to come out dahil papatayin pala ako. Nako. Ang isa pang personalidad na very, very close sa inyo, na nagkaroon din kayo ng falling out, Manny Pacquiao. Ginawa akong sample. Yung mga advisor niya bago, tapos light pa ako para lang to prove na hindi siya na-influensya ng iba. Pare ko, hinindihan ko. 3 times hinindihan ko. Yan, tanong niya ko, si Chabit, buhay pa. Sabi pang gano'n. So, parang nasaktan din ako. Was it like a business rivalry among families? Kasi kabag-anak eh, uncle mo, mapinsan mo, and then, di ba, krisologo kayo eh. Good I was ambushed 7 times. Actual pero yung attempt. 6 times ako binaril-baril sa sasakyan ko, namamatay mga kasamahan ko. The last was 2 granada. Binityan ako ng granada. Interview ito ha. And only, Governor Chavit Singson. Magandang hapon, Go. Magandang hapon. Maraming salamat dahil ang matagal ko na pong pangarap na makapanayam kayo sa aking programa ay natupad. Salamat din. Maraming salamat kasi grabe, Gob, kanina pa lang, pagdating pa lang natin, sobra talaga akong na-impress sa napakagandang lugar. Because this is my first time. Balik-balik ako sa inyo, pero sa Balawarte tayo, sa vegan. But this is the first time na nakarating tayo dito sa Narvacan. Kung saan po kayo nanilbihang 1 term as a mayor. Yes. Gob, tatanungin lang kita. Bakit kayo pumasok as mayor ng Narvacan? Bakit ginawa nyo lang 1 term? Pero sa 1 term na yon, ang dami nyong nagawa dito sa bayan na to. Well, nung run ako for mayor, hindi ako tiga rito dahil sa Bigan. But nagkaroon ng misunderstanding yung dati kong mayor dahil wala akong nakikita development dito. So all the towns, may progress, may bagong palengke, may bagong munisipyo. Dito wala. So I've been warning them, if you will not improve, I'll run for mayor Narvacan. So the first time nakiusap sila, sige na magbabago na. So okay, magtakbo na akong konsehal para tulungan ko kayo. But the same, walang pagbabago. So to cut the story short, nag-decide na akong tumakbo mayor. Just to show them how to run a government. So, 1 term lang, nagawa ko yung palengke, which we never had, a new public market. Now, ginagawa ng bagong munisipyo, and now, lahat ng barangay may project. Sobra-sobra ng development dito. So, hindi naman ordinaryo yung palengke ngayon dahil marami na comment na pinakamaganda sa buong Pilipinas. Dahil katulong din ako nag-design noon, yung flow of air and everything. So, maganda pagkagawa. At the same time, meron na kaming dancing fountain for develop Iba ito sa Bigan? Aside from Bigan, Okay. Ginawa ko rin yan ng governor ko. Ito, just to add sa mga tourism industry namin. So, nagawa ko lahat yan. At isa pa, hindi tiga rin tayo, walang bahay yan. Bumili akong bahay, maliit yan, mas malaki. So ayaw naman maniwala. So that's the reason why nagtayo na ako ng permanent and dito ako magre-retire ako. Tinupad ko lahat yun. To show them na hindi ako interesado mang-agaw ng posisyon at lahat. 1 term lang, nung naayos ko, umalis na ako. Dati walang project sa mga barangay. At di nila nalalaman. Dito, ina-announce ko lahat, bantayan nyo yan, project na yan, tao, mga opisyal, barangay opisyal. Gusto ko transparent lahat. Gusto ko ituro para may masundan yung mga next generation. So
So yun ang purpose ko. Ang Tapos umalis ganda-ganda na ako. ng Narvacan, Gob. This is my first time here. Hindi ko Yun naman pala. Yan ang kwento ng buhay ni Manong Chavit. Oo. Hindi pa natin mahadala sa dulo kasi mahaba. Gusto ko kasi mapakita sa inyo yung confidential fund na papunta naman kay BP Sara. Ano na naman kasi itong nakakainis? Flood control mesh, shift focus from BP Sara. Ano yun? Alamin natin yan, Yan natin. And also joining us this afternoon, Pulse Asia President Tito Ronald Holmes. The other Tito Ronald. Namiss mo na tawagan The other Tito Ronald. Tito Ronald. Hi, Professor. Ay, basta hindi ako heckler. Isa lang ang heckler. Isa lang yung heckler. No, let's give him that title na. Baka magtamo pa yun. Okay. Prof, so Pulse Asia released a survey covering many topics recently, just a few days ago. The first thing I wanted to touch on was obviously the one that the big issue of the day, which is corruption. 54% of the respondents ranked inflation as the top national concern. No surprises there because inflation has always been a top concern, especially leading up to the midterm elections. What's notable is yung corruption naging number 2 na. It became 51% cited fighting corruption as an urgent concern. I remember earlier this year and also even last year, I believe corruption would have been 4th or 5th place. Tama? What do you make of this? Always in the top 5. So ngayon number 2 na tayo. Now number 2. It used to be in the top 3 prior to the Aquino administration, given the scandals under the Aloy administration and given the emphasis of the former president in terms of fighting corruption also. So what do we make of this now that corruption is now back in the top 2 of national concerns? It only means that people really have been attentive to all of the exposés that have come out recently with regard to the flood control project. Since we did the survey, maybe there was about a month and a half already of news reports with respect to anomalous ghost projects, substandard projects coming off from the State of the Nation address of Bongbong Marcos. So, yeah, and the scale of corruption that has been exposed is to the extent that, you're talking about billions of pesos, district engineers pocketing and using billions of pesos in casinos. So this is something that we've not heard of in the past. The last scandal we had with regard to the PDAF, the pork barrel in 2013, we were talking about millions of pesos. This time it's billions. I remember that, sir, kasi yung 10 billion pesos na pork barrel scam was already parang a Malaki na at that time. breathtaking amount already at that time. Now we're looking at trillions possibly. Parang biglang lumiit in pork barrel scam. Insertions of more than 142 billion. So this is all of those news reports eventually lead the public. One of the things that we found in the survey is essentially that, and this has not been done for quite some time, people really think that corruption is normal and corruption is pervasive, and that's a problem. We have not even gotten to the other forms of corruption that have happened or that are happening at present. Professor, ang tinitingnan ngayon ng mga tao is the impact of this dismay of the people over corruption sa political climate natin. Kasi we're also looking at your surveys. Wala. Basta talaga ang corruption, pag dulobo ang namumuno, uubusin at uubusin yan. Habang may nakikita yan, uubusin yan. Kaya, iba talaga pag may namuno na maganda sa ating bansa Pag may namuno sa ating bansa na maganda, pagpahalagahan, huwag sayangin. Kaya kay Tatay Digong kung pwede nga lang na 10 taon magserbisyo. Kaso hanggang 6, kinulang pa. Kulang yung hindi sapat yung 6 na taon sa panunungkulan ni Tatay Digong dahil hindi pa nagawa yung mga dapat na kasi alam niyo naman napakahirap kasi maging presidente. Diba? Pero kulang. Sa dami ng mga naayos niya, kulang pa. Kung may babalik lang sana, no? Ngayon, meron namang sumunod na Pangulo. Yung ginawa ni Tatay Digong, kabaligtaran naman. Tinapon naman, inubos na. Diyos ko. Ito yung magagawa dyan. Katunayan yan, kita nyo nagpaandar sila na 20 pesos na kilo ng bigas. Bebenta. Ang nagsasakripisyo, mga magsasaka. Pakita mo. Size na lang. Yung bigas na hindi na ba? Mali na naman tayo. Ano ba yan? Eto. Size na lang ang kilo ng palay. Palay!
size. Size na lang. Oo, yung bigas naman hindi nababa. Matitigil talaga pagpapalay. Hindi, sinong pupalpos lang ang mga nasagot niya. Okay na. Yun, ang mangyayari nga hindi na magtatanim. Lugin-lugi na daw. Mga magsasaka dito, 5 piso ang kilo ng palay. Yun. Grabe ho, ano? Ikaw ba naman magpapalay o ikaw magsasaka, sabihin natin. Mamumuhunan ka. Yung binhi mo hindi sasapat doon sa binebenta at binibili ng gobyerno. Sobra. 'Di ba? Sinakripisyo yung hanap buhay ng mga magsasaka para lang sa kanilang mga kayabangan na ipakita na ang 20 pesos na bigas ay handang ibenta sa merkado. Nakakita na ho ba kayo kung ano itsura ng 20 pesos na bigas? Diyos ko po, Marimar. O, eto, tignan nga natin kung ano yung balita dito. Aprobado na raw sa Parsesa si BP Sara sa Mindanao at Visayas. Good news yan kung totoo yan. Pero kung gumagawa naman kayo ng eksena, para lang, ano ba to? Tignan natin, ha? Si Professor Ronald Holmes. Ron, good morning. Si Danny Buenafes sa programang Kabayan. Good morning, Danny. Oo, maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming programa. Unang-una, alam ko, di ba, naglabas kayo ng survey. This was dated, tama ba, September 27 to September 30. This was basically a week after nitong September 21, di ba, yung mga protest rally na ginawa nung anniversary ng martial law. At nakita ko talaga, grabe yung 97% ng mga respondents, di ba, 1,200 respondents to, Ronnie. So, bali, ang naniniwala, 97% na talagang, well, talaga naman, obviously, widespread ang corruption. At bigyan mo na kami ng konting idea how you make of all of this ganitong survey. Well, basically, siguro masasabi natin ba, talagang batayan yan ay yung mga lumabas na mga skandalo nitong nakaraang buwan patungkol sa flood control project. Kasi nga, Dani, di ba, kung iisipin natin, bilyong-bilyong piso ng pampublikong pondo ang nasayang, no? Binulsa ng iba-ibang individual, ang negasyon ay mga engineer, mga contractor, at magigilan mga mapapatas. So talagang nagpapakita ito na talagang parang hindi lang malawakan talagang medyo depraved, pagkaganid na. Tapos ang Tapos ang very obvious dito na findings ninyo, bali yung collusion, 'di ba? 90% ng mga Pilipino dito sa mga respondents na survey, agree na meron talagang collusion among executive officials, lawmakers at saka private contractors. Yun talaga yung tugma doon sa mga lumalabas doon sa Blue Ribbon at saka yung dati sa Tricom. Na talagang kaya nga ito napaka-importante kasi natitira na lang yung ICI nila na pinagkukunan natin ng resulta ng investigasyon. Nako po, si ICI pa naipasok niyo pa ICI. Naipasok pa nila si ICI. Sila lang po ang naniniwala dyan sa ICI. Sila na lang talaga. Prof? Oo nga, tapos yung ICI, bagamat nagpapatuloy sila, hindi man natin nalalaman kung anong nangyayari sa mga pagpupulong. Palpal kaga si Kuya. Ayan, kasi Kuya, naipasok mo ba yung ICI? Diba, nag-iimbestiga sila, pero wala namang impormasyon. Kaya nga sabi ni Ka Eli, San Fernando, isang malaking kalokohan. Inutil. Ay bakit? Dapat isa sa publiko nyo, ano nangyayari? Parang tinatago nyo pa. Kita nyo? At yung ICI, parang mahal na mahal pa si Balulong. Sila pa yung nagmamando na, dito, interview. Siguro kinakailangan nila talagang bigyan pansin yung kahilingan na gawin bukas ng mga pagpupulong para naman maibsan naman, mabawasan naman yung pagdududa ng ilan. Dito nga sinasabi na sa tingin nila investigasyon ay ang layunin ay mapanagot ang dapat panagutin. Pero kung hindi bukas ang kanilang pagpupulong ay lalong magbabadya ito ng pagdududa. Prof, matanong ko lang, ano yung mga tanong na pinost nyo doon sa survey na ginawa ninyo noong September 27 to 30? Ano yung parang mga basic questions na inihandaan nyo sa kanila? Well, yung basic question dyan, Dani, yung mga aming sa quarterly survey, may mga tanungan tungkol sa sila ba aprobado o hindi aprobado sa pagganap ng tungkulin ng presidente, ng vice-presidente. Andiyan rin yung usapin na tungkol sa mga mahalagang usapin, ano sa tingin nila ang agaran dapat bigyang pansin ng pamahalaan. At ano sa tingin nila, aprobado ba sila sa pagtugon doon sa mga usapin na yan. Maliban pa doon sa module on corruption, kung saan nga tinanong doon, sa tingin ba nila ay malawakan o pervasive o hindi malawakan ng problema ng katiwalian o corruption. So, medyo may kahabaan yung survey at maraming mga tanungan na iniyahin sa mga sumagot na respondent. Kaya nga, doon sa survey na rin na time na yun, noong September 27-30, di ba meron din lumabas yung parang yung performance rating ng presidente. Actually, halos sabay kayo ng SWS Yung findings nyo, nagkaroon talaga ng dramatic decline lalo na kay presidente, pati na rin kay Vice President Sara. So yung September 27 to 30 sa inyo, 44% ng mga Pilipino disapprove yung performance ni Presidente Marcos, up by 5% points o 5 points from 39% in the June survey, di ba? Yung sa amin, Dani, ay 42 siya noong June, bumagsak ng 33 na itong September. So bumagsak ng 7 na puntos yung kanyang approval ratings sa amin.
Ang kailangan nito ay yung pagpasak ng kanyang approval sa dalawang lugar, no, sa Visayas at Mindanao. Sa Mindanao nga halos Grabe sa Mindanao Grabe sa Mindanao. Nag-a-aproba sa kanyang pagganap ng kanyang tungkulin. Okay. Where would you attribute yung sharp drop na yan sa Mindanao? Grabe yung pagbaba sa Mindanao, yung decline ng kanyang approval rating. Meron ng nakita na natin yan na medyo bumubulusok yung kanyang approval sa Mindanao. Dala na yan ng pagpagaan nila, ang kanyang vice presidente. Nakita na natin yan simula nung Marso, o kahit na simula nung isang taon. Dati magkaambal sila, magkakampi sila, ay halos pareho ang kanyang approval at trust sa Mindanao. Pero nung nagkaroon na ng anitan sa pagitan nila, dahan bumagsak, lalo-lalo na nung pagka-aresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ito yung masasabi natin parang geographical polarization Danny. May mga lugar. Ayan na. Wala na talaga. Bagsak na to si Bungit-ngit. Good job yan, Magandang balita yan para sa ating kababayan. Hindi lang Luzon, hindi lang Visaya, hindi lang Mindanao. All over the country. OFW at yung mga nag-migrate na sa iba't ibang bansa. Ito na ho, bagsak na ho ang survey dito mapatungkol sa namumulo ngayon. At sino ba ang mastermind ng Pandarambong? Alamin natin yan. Oo. Yan ay bibigay ng balita ni Ka Eric. Hello! Magandang hapon, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, saan mang panig ng mundo, saan mang bahagi ng Pilipinas, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at malakas pa rin ang inyong kalooban para harapin ang lahat ng mga pagsubok na ating hinaharap sa pang-araw-araw na buhay na ating sinusuong. Yan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Mga kababayan, mga suki ng Ka Eric Celis YouTube channel, umaabot na po tayo sa mahigit 77,000 subscribers at ang average ng ating viewers ay umaabot po ng 25,000. At kung mayroon ng mababa na views, mga nasa 15 ng gabi sa Philippine Standard Time, magkakaroon po tayo ng count. Maraming salamat sa pagkampanya ninyo. 3087. Bigat ang pananalita at pagpapahayag na ginagawa ni Manong Governor Chavit Singson. Hindi ito masyadong nagpapa-interview sa media, hindi ito masyadong gumagawa ng mga pahayag. Subalit, nung makaraan lamang na linggo o 2 days before, magkaroon po ng pambansang pagkilos noong September 21, nagsagawa po siya ng isang pagpapahayag kung saan tinumbok po ni Manong Governor Chavit Singson sa kanyang pahayag doon sa Club Filipino na ang punong kriminal na may salarin at pananagutan bilang mastermind sa lahat po ng pandarambong na nagaganap sa ating gobyerno na ito at sa ating hinaharap na problema na more than 1 trillion pesos ang nawala, ninakaw, dinurubo at kinulimbat sa kabanang bayan, ang tumbok ni Manong Governor Chavit Singson, si Bongbong Marcos Jr. At syempre, hindi po dyan ligtas ang kanyang pinsan na si Martin Tambaloslos Romualdez. Okay? And then, pagkatapos po niyan, nagkaroon ng temporary na pagtahimik doon sa kampo o side ni Manong Governor Chavit Singson. Subalit, ayon sa kanyang pahayag kahapon, sinagot po niya itong mga mabibigat na mga paratang at pagkukunwari ng butangera at pambansang tagapagtahol o barker ni Marcos na si Aling Claire Castro, the Claire Marites, yun ang tawag sa kanya. At nang manggaling sa pilgrimage sa Rome, si Manong Governor Chavit Singson, nagpahayag siya sa social media interview na sinasabi niya na itong si Aling Claire Marites ay isang malinaw na halimbawa ng attack dog o troll ni Marcos na may katawagan na undersecretary or USEC. Ibig sabihin po, ang kanyang pagkakahulugan nang tinawag niya na attack dog si Claire Castro, sabi niya, pag nakaamoy ng pera, mangangagat yan, mga kababayan. Kung kaya, hindi po maiiwasan na itong si Aling Claire Marites Castro ay talagang pinatotsadahan ni Governor Chavit Singson ng todo-todo. Tinawag po siyang asong ulol o attack dog na kung saan sinasabi inuulit-ulit
ni Governor Chavit Singson na siya ay bayaran. Pag nakaamoy ng pera, tumatahol at nangangagat. Sa kung sino ang gustong ipakagat, ipalapa ng kanyang amo. So walang respeto na maibibigay ang taong bayan dito sa tinatawag na presidential media officer ni Marcos, no? She is better known to be ang pambansang tagapagtahol o barker ni Marcos. Sapagkat marami daw siyang pinaratang na mga kasinungalingan laban kay Manong Chavit Singson. Kaya hindi na po pinalagpas ni Governor Chavit Singson at talagang minarkahan niya itong si Aling Claire Castro na isang attack dog o asong ulol. Ibig sabihin po, hindi niya nirerespeto ni Manong Chavit Singson kung ano pa man ang katawagan mayroon itong si Claire Castro na nagpapakilalang Undersecretary or USEC dyan sa PCO or Presidential Communications Office. Because this kind of person, itong si Aling Claire Marites, tagapagtahol at barker ni Marcos, doesn't need any definition kung bakit hindi siya nirerespeto ng taong bayan. Yep. The way she opens her mouth and nagkakaroon siya ng mga pag-aatake kay former President Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, paborito niya yan eh. Walang ibang topic ito na pinagsasabi tuwing ito ay magkaroon ng so-called press briefing, no? Kaya tamang-tama lang na tinawag siya ni Manong Chavit Singson na troll. No. Di lumalabas. Talagang alam na kung ano yung style nitong nababanggit na pangalan. Babae ito, yan, kung umabot ka sa video natin ito, like and share nyo, ha. Hanggang sa muli, bye-bye.